Akala ng lahat, sapat na ang mag-retire sa isang tahimik na sulok ng mundo para makalimutan ang madilim na nakaraan. Pero para sa isang dating Black Ops assassin na si Robert McCall, ang hustisya ay walang pinipiling bansa. Welcome sa The Equalizer, tatlong movie explained. Nagsimula ang pelikula sa isang marangyang ubasan sa Sicily, Italy. Pinasok ni McCall ang kuta ng isang sindikato upang bawiin ang pensayo ng isang matandang kliyente na ninakawan ng mga cybercriminal na ito. Sa loob lang ng ilang segundo, gamit ang kanyang bilis at talino, pinagpapatay niya ang mga goons. Pero bago siya makalabas, isang bata ang nakabaril sa kanya sa likod. Sugatan at nawawala ng dugo habang tumatakas, bumagsak si McCall sa tabi ng kalsada. Himala siyang nailigtas ng isang tapat na pulis na si Giorgio, na dinala siya sa isang matandang doktor na si Enzo sa isang napakagandang bayan sa Amalfi Coast na kung tawagin ay Altomonte. Sa paglipas ng mga linggo, dahan-dahang gumaling si McCall. Habang nagpapalakas, minahal niya ang mga tao roon, ang mababait na tindera, ang masisipag na trabahador, at ang masarap na kape sa lokal na kape. Naramdaman ni McCall na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang bagong tahanan. Bago matapos ang araw, nakipag-ugnayan siya sa isang batang CIA agent na si Emma Collins upang ibigay ang tip tungkol sa ubasan sa Sicily, na ginagamit pala ng mga terorista para magpuslit ng mga iligal na droga. Habang sinusuri ng CIA ang ubasan sa Sicily, unti-unti namang nagbabago ang ihip ng hangin sa tahimik na bayan ng Altomonte. Ang bayang ito ay pinag-iinitan pala ng isang malupit na pangkat ng Italian Mafia, ang Camorra Syndicate. Pinamumunuan ng lokal na pangkat na ito ng isang marahas na lalaki na nagngangalang Marco Quaranta. Gusto ng Camorra na palayasin ang mga lokal na residente sa Altomonte upang gawing mga marangyang resort at casino ang buong bayan. Nakita mismo ni McCall kung paano sindakan ni Marco ang mga tao, sinunog nila ang tindahan ng isang matanda, at binugbog ang pulis na si Giorgio sa harap ng pamilya nito dahil sa pagtanggi sa kanilang mga ilegal na utos. Isang gabi, habang kumakain si Marco sa isang restaurant, lumapit si McCall. Sa isang napakatensyonadong eksena, mahinahong kinausap ni McCall si Marco at sinabing dalhin ang negosyo nito sa ibang lugar. Nang tangkaing lumaban ni Marco, hinawakan ni McCall ang kamay nito at pinindot ang isang nerve pressure point na nagdulot ng matinding sakit. Seryosong binalaan ni McCall ang mafia boss habang nakatitig sa kanyang mga mata na huwag nang uulitin yun. Napilitang umundar si Marco sa takot pero nangako siya sa kanyang sarili na babalikan at papatayin ang matandang dayuhan. Dahil napahiya si Marco, lalo nitong pinaigting ang kanyang karahasan. Pero hindi lang si Marco ang problema, pumasok na sa eksena ang kanyang mas malupit na kapatid, si Vincent Quaranta, ang pinuno ng buong Camorra. Nalaman ni Vincent na ang droga nila sa Sicily ay nakumpiska dahil sa tip ng isang especially iya. Sa kanyang galit, nagpadala siya ng mga tauhan para pasabugan ang kotse ng CIA agent na si Emma Collins. Himalang nakaligtas si Emma, pero malubha itong nasugatan. Nang malaman ito ni McCall, naging personal na ang laban. Si Emma ay anak pala ng kanyang yumaong matalik na kaibigan sa CIA na si Susan Plummer. Kinagabihan, sumugod si Marco at ang kanyang mga goons sa Altomonte. Binitay nila si Giorgio sa bintana ng bahay nito at tinipon ng mga tao sa plaza. Sumigaw si Marco na papatayin niya si Giorgio kung hindi lalabas ang matandang dayuhan na bumasag sa kanyang kamay. Walang takot na lumabas si McCall at sinabing, "Ako ang hinahanap mo, pakawalan mo siya." Pero bago makakilos si Marco, ang mga residente ng Altomonte naman ang gumawa ng pader gamit ang kanilang mga katawan at cellphone para protektahan si McCall. Napilitang umatras muli ang mafia, pero nag-iwan ng babala na babalik sila kinabukasan para sunugin ang buong bayan. Ngunit hindi na sila aabot doon, dahil si McCall ang unang lalakad patungo sa kanila. Nasa loob ng kanyang marangyang mansyon si Vincent Quaranta, pinalilibutan ng kanyang mga elite bodyguards. Tiwala silang ligtas sila, pero nakalimutan nila na si Robert McCall ay hindi isang ordinaryong tao. Sa ilalim ng kadiliman at malakas na ulan, pinasok ni McCall ang mansyon. Ginamit niya ang kanyang sining ng pagpatay, isa-isang naglaho ang mga gwardya sa dilim gamit ang mga kutsilyo at mga bitag. Natagpuan ni McCall si Marco at walang kaawa-awa itong tinapos bilang paghihiganti sa mga sinaktan nito sa bayan. Sa wakas, hinarap ni McCall ang natatakot na si Vincent. Pinainom niya ito ng isang nakamamatay na dosis ng sarili nitong mga ibinebentang iligal na droga, bago ito pinalabas sa kalsada kung saan dahan-dahan itong bumagsak at pumanaw. Iubos ang buong pamunuan ng Camorra sa loob lang ng isang gabi. Kinaumagahan, binisita ni McCall si Emma Collins sa ospital at iniwan ang isang bag na naglalaman ng lahat ng perang nabawi niya mula sa ubasan, ang pera na nakalaan para sa pensayo ng matandang kliyente. Sa huling mga sandali, bumalik si McCall sa Altomonte.
Sinalubong siya ng mga ngiti at yakap ng mga tao. Wala ng kamora, wala ng takot. Umupo si McCall sa kanyang paboritong kape, binitawan ang kanyang stopwatch, at ngumiti. Sa wakas, nahanap na ng Equalizer ang kanyang totoong tahanan at kapayapaan.